Amen? Muli po, isang magandang umaga po sa atin lahat. Let's say good morning. Good morning. Sabi mo sa katabi mo, good morning. Yan. Paano ka ba mag-greet na o paano ka ba mag-greet sa iyong kapwa ng i-welcome mo siya ng good morning? Paano ba? Oy, good morning. Ayan ba na kasi tawag ka? Good morning. Or naalala ko rin si Asher, hindi po siya ang topic, pero bigla lang pumasok sa isip ko. Basta, pinamulat ni Sister Rochelle yung pag-gising niya ng umaga is, unang-unang lalabas sa dila niya, o sa bibig niya is, good morning! Kaya kahit anong sama ng pakaramdam niya, si Asher is, pag-gising niya ng umaga, kahit alas 11 na po ng bago mananghalian, maglabas siya, good morning pa! Hanggang hindi mo siya nire-reply ng, ay, good morning, be! So, napakasarap sa damdamin pag binrit ka ng good morning. Amen? Sige nga, subukan nga po rin natin, batiin nga natin ng good morning yung mga katabi natin, baka may natutulog pa dyan. Baka natin sa church yung ating mga diwa ay tulog pa. Amen? Let's say good morning. Ayaw na ba yung masayang pagbating ng good morning? Amen? Good morning! Diba? Naalala sa radyo, ganun din. Good morning. Diba? Mahaba. Maganda. Binibigyan nila ng ibang pakulo para yung makakarinig ng word na good morning o magandang umaga ay powerful. Kung siya man ay nanghihina, ay ma-empowered. Amen? Kung yung babatiin mo ay nanlulupay-pay. Napakalalim na word. Nanlulupay-pay. Ibig sabihin nanghihina. It's very, very weak. Or wicked people. Pero pag binati mo ng good morning, yung ngiti niya, kahit ayaw kumalaw ng kanyang bibig, ay ngiti yan. Amen? Amen? Parang hindi kayo good morning, ha? Amen? Lahat ng anak ng Diyos, every morning, is every praise. Amen. Alam niyo ba yan? Every morning of the believers is every praise from God. Kaya sabi sa kanta, every praise is to our God. Diba? Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. So every morning na gumigising tayo, it is a praise. Nagbibigay ito ng papuriya sa Diyos. Hello po. Isang trivia lang para sa ating mga nilikha ng Diyos. Dahil hindi lamang po, tandaan po natin, hindi lamang po ang tao ang nilikha ng Diyos. May nilikha po ang Diyos na mga bagay na masigit naman tayo na binigyan ng pagtuon ng ating Panginoon. Magbigay tayo ng halimbawa. Naglikha ang Diyos ng mga halaman. At ang mga halaman na yan nagpuproduce. Amen? Ano po yung mga kayang i-provide ng mga halaman na yan? For example, prutas. Other example, bulaklak. Di po ba, pag namumukad ka ng bulaklak, ito po ba, o ang halaman, pag yung bulaklak niya namumukad ka? Amen. Pag namumukad po ba ito? Ano po ang nararamdaman mo? Ba masaya? How much more you will give God? Amen? Ang tanong, kung ikaw man ang nagmamay-ari ng halaman na yan na may napakagandang bulaklak sa balat ng lupa, ikaw na yung nagmamay-ari niya, ikaw lang sa farm mo o sa lugar mo na mayroong ganyan kakaibang klaseng bulaklak na namumukad ka na napakaganda, anong mararamdaman mo? Di ba napaka-proud mo? Pero hindi ikaw ang lumikha niya. Amen? How much more pa kaya yung lumikha niya para sa iyo? Ano kaya yung nararamdaman niya? Di ba mas proud na proud siya kasi perfect yung nagawa niya. Amen? So tayo, bilang pinaka-highest o para sa kanya is the best na ginawa o the greatest na ginawa ni Lord, tayo mga tao, when it comes in every morning in our life, inauna natin yung purihin siya, pasalamatan siya, sambahin siya. Siguro yung saya niya, hindi lang basta-basta. Amen?
Kung sumaya ang Diyos sa pagmulat ng mata mo, humihinga ka, ay masasaya at magaganap ang Diyos kung pasasalamatan mo siya. Amen? And the question is, sino po ba ang nakapagpasalamat kay Lord kayo ng umaga dito? Amen? Sino po dito? Amen? Yung pag-gising mo, good morning, Lord. Thank you po. Amen? Or pag-gising mo, araw naman, may babayaran na naman ako. Umaga na naman, pisa na naman ang gastusan. Obra na naman, mapagal na naman, pagod na naman ang aming piskal. Di ba? May mga ganun ba? May mga ganun ba senaryo sa buhay natin? Yes, meron po. Hindi natin mapagkakailayan. Dahil yung araw-araw ng takbo ng buhay natin is araw-araw pagod. Amen? Well, hindi pwedeng hindi natin sabihin na walang pagod. Dahil hindi ka tayo ng Diyos to produce. Amen? So, gising na po ba ang lahat? Di po, bago po tayo magpatuloy, welcome po muli ang ating mga kapatid sa San Jose, Barangay San Jose, si Brother Jerry, Brother Jodimar, and Brother Edmar. Palakpan ko lang si Lord sa buhay nila na third time or fourth times na nakapag-worship kay Lord. Amen. Purihin po ang Diyos sa mga buhay po ninyo. And once again, welcome po sa ating sa mga mahal natin. Sister Jai. Din Jai welcome po at Jai. Namus ka namin kahit kapit-bahay lang kita. Pero mas nagagalak po si Lord kasi magkakasama ulit tayo upang magsaluhan ng salita niya. Amen. And once again, welcome din po sa ating kapatid sa bandang kanan, si Brother Vincent. Amen. Palakpakan mo na si Lord. Yes, pinapalakpakan mo si Lord. Amen. Pinapalakpakan mo si Lord, diba? Yes! Hallelujah! Pag si Lord na pinapalakpakan natin, o ang ating Diyos na sinasabi natin buhay, walang katulad, yung inaangkin natin aming Diyos. Hindi ka yung best na palakpak mo naman. Amen? Dahil kahit yung ilan ng Diyos ay hindi nagkulang. Amen? Kay Brother Jerry, nakikita ko talagang sapat o lubos-lubos si Lord. Hindi nagkulang si Lord. Amen? Amen? Okay? So, muli po tayo po'y mag-aaral o magbubulay ng kanyang mga salita. At pag-aaralan natin kung ano yung mensahe nito sa atin. Amen? At kung mga nakasabay po sa mga unang mga session natin sa buhay ni Joseph. No? Joseph the Dreamer. Tinasabi siya Joseph the Dreamer. At isa siya, ulitin ko po, para hindi natin makalimutan. Baka mamaya may magtanong sa atin, sino po ba si Joseph? Laging binabanggit si Joseph. Pati hindi si Jesus Christ ang binabanggit. No? Joseph ay nagmula sa lahi ni Abraham. Si Abraham na tinawag ng Diyos for Chaldeans sa lupain ng kanyang ninuno na si Terah at pinapunta sa Promised Land at pinangakuhan siya doon. Amen? Na magmula sa kanyang lahi ay pagpapalain ng lahat at magmula sa kanya ay magsisikalat sindami ng buhangin sa dalampasigan ng kanyang lahi. Amen? At yung tinutukoy po nung kay Abraham ay hindi lamang sa lahi physically. And of course, lahi spiritually. Because Father Abraham is a father of faith. At tayo sa buhay natin ngayon ay tayo ay nabubuhay sa pananampalataya. Amen? Ayun po. Tayo po ay nabubuhay sa buhay ng mananampalataya. Kaya tayo ay isang anak o galing sa lahi ni Abraham. And Abraham, mula kay Abraham, sa pisikal na buhay, pinanganak si Isaac from Sarah, sa kanyang asawa. Si Isaac, pinanganak niya si Jacob, Rachel, o kay Rachel. Amen. From Abraham and Sarah, Isaac from Rachel, Jacob, at tinawag ko, bless the Lord bilang Israel. At si Israel ay nagkaroon ng lahi o nagkaroon ng mga anak na 12. Sila yung tinawag ng 12 tribes of Israel. And one of them
the blessed son of Jacob or Israel is Joseph rather. Joseph. Pero magtataka ka, ba't wala sa 12 tribes si Joseph? Amen? Kasi, the best yung kanyang blessing. The double portion of anointing of God. Nagaling sa Diyos, binigay niya sa kanyang mga anak. From Manasseh and Ephraim. Amen? Para po alam natin, no? Para po alam natin, kung di man tayo nakakapagbuklad ng Biblia sa sobrang abala natin sa buhay, sobrang busy natin sa ating mga pamumuhay, kahit sa bahay ng Diyos, meron tayong nagiging knowledge from the Word of God. Amen? So, from the double portion of anointing, Joseph is a blessed man. Ano po ba kasi yung tawag sa kanya in chapter 39 verse 1-6? Well favored. Joseph, the Lord was with him. No? Ayun, grabing blessing niya kay Lord. Siya yung sinasamahan ni Lord. God sa accompanied. Joseph, accompanied by God. Amen? A faithful servant. And he was a prosperous man. Pinagpalang ng tao. Hello po? Hindi lang natapos dun. Hindi lang siya tinaguriang sumasa kanya ang Diyos. Siya ay pinagpalang tao, isang matapat na lingkod. Hindi natatapos dun. Siya ay naging channel of blessings. Hanggang ngayon, yung daluyan ng pagpapala na nabuksan kay Joseph ay umagos hanggang sa buhay natin ngayon. Amen? And he was a good person and well-favored. Ayan yung mga tinakay natin in the first part of Genesis chapter 39. At sinabi natin doon, but from now, ano yung mga maaaring makita sa atin upang mapatunayan na ang Diyos ay sumasa sa atin. At ayun yung mga pinalakay natin in the first session. God's goodness must be evidence. Dapat lagi nakikita sa atin yung ebidensya, yung katunayan, yung katibayan na ang Diyos ay sumasa sa atin. In what way? Character, in action, in word. Amen? Sa isip, sa salita, o sa gawa. Amen? God's action must be revealed. Lagi nahahayag yung ginagawang pag-kilos ng Diyos sa ating buhay. Bilang sa mananampalataya, dapat nakikita sa atin yung confidence natin that was God is within us. Amen? Ano ang circumstance ng buhay, ano ang pagsubok na dadaanan natin, dapat lagi natin ibigay yung confidence. O makita sa atin yung self-confidence natin na hindi tayo nabubuhay sa sarili natin. Amen? Kasi totoo lang po, kung mananangan tayo sa ating mga sarili, hindi natin kaya ang hamon ng mundo. But, kung duduloy tayo sa trono ng biyaya ng Diyos, ang ating Panginoong sa Kristo, kaya natin ang lahat ng bagay. Amen? In Philippians 4:13, ano po ba sabi nun? I can do all things through Christ. Through Christ. No? Kasi siya yung nagbibigay ng confidence sa atin. Siya yung nagbibigay ng strength sa atin. Amen? And in for the last, sabi niya, God plans must prevail. So, review lang tayo today. God plans must prevail. No? Lahat ng plano ng Diyos ay natupad na o matutupad o natupad na sa buhay natin. Sa buhay ni Joseph, God must prevail. At magpahanggang ngayon, patunay lamang po ng plano ng Diyos ay natupad na sa buhay natin. Dahil kung hindi po, hindi tayo magkikita-kita ngayon at walang isang Kristong pinag-uusapan sa bawat araw na linggo. Amen? Parang mo natin ang ating Lord. Yes? Because God's plans must prevail. Lagi natin ilagay sa isip natin po yun. Lagi natin itatak. Sabi nga sa Proverbs, chapter 3, gawin mong kwintas. Itali mo sa leeg na nakatabi sa iyong puso. Ikintal mo sa iyong puso. Amen. Ano po yung pinapakanta ni Lord? Ano po yung pinapalagay ni Lord dito? Ay, ng Diyos dito? The Word of God. And John 1:1, sino po ba ang the Word?
He is Jesus, the only begotten Son. Amen? At alam ko naman po na isa kayo sa mga nananampalataya sa ating Panginoon si Kristo. For those who believe, they will not perish, but have everlasting life. Hindi ka ba pinagpala yan? Amen? Hindi ka ba kikiligin kay Lord yan? Amen? Hindi ka man karapat-dapat eh. Amen? Hindi man tayo karapat-dapat, pero nanampalataya ka kay Yesu Kristo, bibigyan ka ng buhay ng alam. And that is the plan of God for us na nagulang sa buhay ni Joseph. God's plans must prevail. In the session 2 in Genesis chapter 39, verse 7 to 12, the temptation from the wife of his master. Ito yung mga naging illustrations sa buhay ni Joseph o sa buhay o sa ating pinag-aralan na maaaring maging example sa ating buhay spiritually. Hindi po rin mananampalataya na tayo kay Jesus Christ, sa ating Panginoong Kristo, na siya ang ating manananggon. We are in the winning line. Naniniwala tayo doon na tayo hindi na matatalo. Right? We are in the winning line. We are in the right path. Amen? But, kahit mananampalataya ka na, kahit 100% na yung trust mo kay Lord, dadanas pa rin tayo ng temptation. Amen? Kaya kailangan, parang si Manny Pacquiao, lagi kang alerto. Amen? Huwag kang, sabi nga sa sidelines, huwag kang magpatumpik-tumpik, or huwag kang lelebot-lebot, kung ano kasi tawag nyo. Maging alisto ka. Amen? Maging alisto ka. Maging alerto. Sabi nga ako sa weather broadcast, no? Maging alerto ka. Kasi, kahit sabihin mo, si Jesus Christ, ang ating Panginoon ay nasa buhay mo na, inaalaw pa rin na tayo masubukan sa pamamagitan ng Diyos. Kaya ayun yung nangyari sa ating pinag-aralan in the second session, in the life of Joseph, the challenges of life of Joseph. At bilang isang channel of blessing, naranasan din natin ang tukso. Amen. Bilang isang believers, anong kasakit? Amen. Dahil kilala tayo ni Lord, kilala na natin si Jesus Christ bilang ating Lord and Savior, napakasakit pag nakikita natin tayo ng tukso. Amen, masakit. Totoo po, masakit. Pero, many times, nakakalimutan natin o talagang kinakalimutan natin na tayo believers. O sadyang kinakalimutan natin na tayo may Kristo. Para yung sakit, yung tukso, ma-enjoy mo. Right? At alam naman natin na lahat ng ginagawa ng tao, kung ano ang tinanim mo, ay siya maanin mo. At sa tukso nito, alam natin ang consequence. Right? Pero dahil nga, pinalimutan natin na tayo pa rin Kristyano, in-enjoy muna natin, bahala na sa ulit, masaktan na natin. Tama? And that was the challenges of life of Joseph. At hanggang ngayon nararanasan natin. Kaya hindi po born again ka, hindi po Christians ka, hindi po sinabi mo that Jesus Christ is with you. You are accepted sa lahat ng mga temptation of life. No! Mas lalo, dadanas ka ng challenges of life. Pero, ang pinaka-the best thing, o pinaka-the best sa buhay natin, ay hindi kagaya ng mga buhay ng hindi mananampalataya. Amen? Tayo, lumanas man tayo ng temptation of life, lagi nasa puso't isipan natin that He will never leave us nor forsake us. Amen? Sabihin nga natin, He will never leave us and nor forsake us. Hindi niya tayo iniwan. Hindi pabayaan man, hindi niya gagawin yun. Amen? Kaya pag dumadaan sa tayo ng mga temptation of life, huwag kang magpatalo. Amen. Sabi mo sa tabi mo, huwag kang magpatalo. Panalo ka na. Amen. We are in the winning line. Huwag natin kalimutan yan. In the third session, in Genesis chapter 39, verse 30 to 19,
Ano naman po pinag-aralan natin? Ito po yung pinag-usapan natin sa conditions or the condition of men. Sa buhay ni Joseph, dito sa chapter 39, verse 30 to 19, makikita natin dito, makikita natin dito yung kondisyon ng tao. Hindi lang nakapokus yung story ng 39 o ng verse 30 to 19 kay Joseph. Kundi sa tatlong tao. Joseph, Potiphar's wife, and Potiphar. At ano yung naging kalagayan nila dun? Dahil sa temptation na ginawa o ginawang panlukso ng asawa ng master ni Joseph na si Potiphar, ano yung naging kondisyon? Ano yung kalagayan nila? Di mo ba nagkaroon sila ng kanya-kanyang adikain? Amen? Ano ang pumasok sa isip na asawa ni Potiphar? Dahil hindi siya pinagbigyan ni Joseph, gumawa siya ng kasinungalingan. Amen? Dahil sa unang ginawa niyang kasalanan na pang-aakit kay Joseph at hindi siya nagkagumpay, ano ang pinagtakot niya? Gumawa pa rin siya ng kasinungalingan. Kaya nga po tulay, ang kasabihan, sabi sa kasabihan is, ang magnanakaw ay kapatid ng sinungaling. Amen? Baliktad ba? Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. O sige, para sa hindi. Amen. So, gumawa siya ng mga pagkakamali. Hinakit niya si Joseph, pero hindi siya nagtagumpay. Imbis na ayusin niya yung problema na yun, yung gusap na yun, sa harap ng asawa niya, gumawa pa siya ng isang salita na walang katotohanan. Ano sabi niya doon? Ayan, yung taga-Hebrew yung dinala mo rito. Pagkatapos yung pinakain, binihisan. Pagkatapos yung binigay yung lahat na para sa kanya, ginawa mong masagana yung buhay niya. Ano ang ginawa niya? Anong kapalit na binigay niya? Itiniya niya ako. Hiniya niya ako. Sabi niya. Amen? Sabi ng asawa niya, gusto niya akong halayin. Amen? And that was the condition of the man. Doon sa ating pinag-usapan in 39:13 verse 19. Diba? Kaya nga sa buhay natin ngayon, hello po mga kapatid, sa buhay natin ngayon, kailangan kalma. Pag may nakarinig tayo ng mga ibang mga salita dumating sa atin at wala pa tayong pruweba, hindi pa natin na katotohanan, kalma. Diba? Ayun ang isa sa mga pinag-usapan namin last Sunday. Kalma. At ano po sabi doon? Huwag mong hayaan na ikaw ang maging sanhi ng kakasala. Amen? Hello po. Nire-review naman natin ito. Alas reviewer na naman po tayo patapos dito sa chapter na to. Sabi dito, kalma. Huwag padadaig o huwag papadaig sa tukso. Number 2, sabi niya doon, kalma. Huwag maging dahilan ng pagkakasala. Amen? Because we are believers in Christ. Ano po ba yung ginawa ni Lord Jesus Christ sa buhay natin? Kung tinanggap natin siya, pumasok o inayaan natin na mamuhay, mag-aaral sa puso natin. Ano ginawa ni Lord Jesus Christ sa buhay natin? Ano po? Siya ba'y ating utusan? Lord, bisapakan yan. Siya ba'y ating genie? Lord, bigyan mo ng 3 wishes. I want bite. No? Pag hindi binigay, takabog niya ka, Lord. Ano po ba yung inaccept natin si Lord Jesus Christ sa buhay natin? Our Lord and Savior, ano po ba yung naging response sa atin doon? O ano yung naging response natin doon? Ano yung naging tulod? Amen? Huwag maghintay ng pagkakasala. Because of our Lord Jesus Christ, in Galatians 5:1, hindi na daw tayo alipin ng kasalanan. Kaya huwag na daw tayo muling alipin pa. Amen. Amen. We are saved. No? From darkness, mula sa buhay natin napakadilim.
Dinala tayo sa liwanag ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Because He is the light of the world. Amen. May humility. Pakitapi. Amen. Grab the opportunity na natin po sa bahay ng Lord. No? Grab mo. I-grab mo yung message ni Lord. Ano po ba yung message mo sa akin? No? And number 3, sabi doon, kalma. Huwag magpasya ng pabigla-bigla. Hello po? Kalma. Huwag magpasya ng pabigla-bigla. Ayan ang tao Whether nagalit ka o masaya ka, sabi sa salita ng Diyos, huwag ka daw basta-basta magpapasya. Kaya ka kararagin o kaya ka magpadalos-dalos. Magdesisyon. Amen. Sino po ba hindi na-experience sa gano'n? Galit ako. Sige, ako na yan. No? Masaya ka. Uy, tugi mo. Hindi na naisip. So, sobrang saya niya, umuo kagad, nag-commit kagad ang tugi mo. Nakalimutan niya, yung inuuwan niya, kasabay pa na ng schedule na unang pinangakuha ng tao. No? Kaya sabi niya, kalma. Huwag magpasya ng pabigla-bigla. At doon sa senaryo na pinag-usapan natin, kung ba't nabanggit to, dahil doon kay Potiphar. Kasatama, ba't siya mapagal? Ba't siya mapagal? Ba't siya may obra o yung general niya? Siya yung pinakapinuno ng mga soldiers. Pagdating sa bahay, nag-report kagad yung asawa niyang umaling. No? Kasi nagsinungaling Nag-report siya ng mga kasinungalingan laban kay Joseph. Anong ginawa niya? Sa sobrang pagod at galit niya, nakapag-isong agad siya. Hiwala si Joseph. Sabi sa verse 20, dito papasok ang ating pag-usapan today in a short minute lang po, o short time lang po. Sabi doon, in verse 20, akala kong babasahin. Sabi doon in verse 20, and Joseph's master, what part to? Took him, kinuha siya, and put him, at dinala doon. Put him into the prison. Inilagay sa bilangguan. So, ayun yung ginawa niya. Ayun yung naging padalos-dalos na desisyon ng kanyang master. Well, at dinala ng kanyang Panginoon si Jose at inilagay sa bilangguan sa dakong pinagpulungan ng mga bilangguan ng hari at siya na tinaroon sa bilangguan. Pero, anong sabi sa kasunod na verse? But the Lord was with Joseph. Napakapinagpalang ng tao. Amen? Ilong dali. No? Wala siyang kasalanan, pero ilong dali. Pero anong masarap doon? But the Lord was with Joseph. Naaamis ako sa buhay ni Joseph, no? And the verse, next verse sabi niya, and the keeper of the prison, committed to Joseph's hand. So, nagkatiwala pa si Joseph, no? Nung keeper, yung mahawak ng susi ng mga bilangguan. Nagkatiwala si Joseph, and whatsoever they did there, he was the doer of it. Siya yung nagpasya. No? Hindi nagko-command yung talagang keeper, kundi si Joseph na nagpapasya. Grabe. Wala po ba naglalaro sa mga isipan natin? Amen? Dito sa senaryo na to, mga kapatid, kung titignan natin o pagbabatayan natin, kung talagang gumugulan natin o magpupokus tayo, makikita natin dito kung paano kumikilos ang Diyos mula pa nung una. Hello po. From Genesis chapter 1, verse 1, hanggang Revelations in the last verse. That nagpapatunay na siya ang the beginning and the end. Sabi dito, committed of the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners that were in the prison, and whatsoever they did there, he was the doer of it. Kung babalikan natin yung Genesis chapter 2, verse 15. Saglit lang po, balikan natin. In Genesis chapter 2, pwede yung pang-class videos para magtapo ng ating mga kapatid. Genesis chapter 2,
Verse 15. Sige po, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. The Lord God Amen. Man. Ibig po sabihin yan, tao. At ang tinutukoy niya yan ay yung unang niya nilikha. Sino po ba yung unang nilikha ng Diyos? Si Adan. Amen. Si Adan. Anak ng brother Vincent. Adan. Amen. Pag tinukoy yung salitang o yung pangalang Adan, ay tinutukoy sa mga tao na tulad natin. Sabi doon, the Lord God took the man and put him, no, in the Garden of Eden. Para ano? Para magpakasarap? Amen? Para i-enjoy ang buhay? No. Meron siyang responsibility dito. To work it and take care of it. Upang i-cultivate niyo ito, pangalagaan niyo ito, at pilisan. Sabi ito sa verse sa King James, sabi niya, to dress it and to keep it. Ano po ang tingin o pananaw ng Diyos sa mga tao? Ano po? Mula din sa Genesis chapter 2 verse 15, ano po yung pananaw ng Diyos kay Adan? Magpakinggan ngayon sa atin. Hello? We are the steward of God. Katiwala tayo ng Diyos. Amen? Kapag kakatiwala ba tayo ng Lord? Amen? Siya challenge sa atin. Kapag kakatiwalaan ka na ng Diyos, sa buhay ni Joseph, mula kay Potiphar, pinagkatiwalaan siya. At dahil sa pagtitiwala niya, in Genesis 39 verse 1-6, ano nangyari? Ang lahat ng pinagkatiwala ni Potiphar ng kanyang ari-arian, pinagpala. And he was a channel of great blessings. Joseph. At magpahanggang ngayon sa ating pinag-aaralan, in 39, 20 to 23, pinagkatiwalaan din siya ng innkeeper, yung tagahawak ng susi ng bilangguan. At sinabi, nagpasya ito na, ikaw muna ang mamahala dyan, at kung ano ang pasya mo, anong maging decision mo, ay gawin mo. Amen? Katiwala siya, pinagkatiwalaan siya. Amen? He was, sabi dito, whatsoever they did there, he was the doer of it. And right now, in our life, ganun din yung sinabi sa atin ni Lord. Diba? Ibinigay sa kamay natin yung buhay natin. Hello? Hindi pala ibinigay, sorry. Ipinagkatiwala yung buhay na meron ka. Hello po? Lahat tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos sa buhay natin. And whatsoever you did in your life, do. No? Gawin mo. Ay desisyon ng ating Diyos sa ating buhay. At maraming mga tao ngayon nagpapasya sa sarili nilang kaalaman. Pag nakaranas ng depression, hahanapin ka agad lubi. Amen? Karamihan mga kabataan. Pag nabuli, no? Pakiramdam niya, against yung word sa kanya. Pakiramdam niya, hindi siya welcome sa company ng niya. Anong gagawin niya? Magbibigti. Ano ba yung sinabi ni Lord? Kapag ayaw mo na, sabi ba Lord, o sige, pinagkakatiwala ko sa iyong buhay mo, at kung ayaw mo na, patay mo yung sarili mo. No. No? Hindi mo ito si Lord yun. Sabi niya, isang patunay o isang halimbawa ng Diyos. Sabi dito, the Lord God took the man, put him in the garden of Eden, to work it, and to give it, take care of it. And some of us, ayan ang inuutosan niya sa ating buhay.
Amen. Ingatan natin, paibigsan natin, at pakamahalin natin. Amen. Ano po? At ang pinagpasya dito is the source of Joseph's confidence. Kung titignan natin yung verse 20 to 23, kung babasahin po natin yan, halos puro mga blessings na kay Joseph yung mga pinag-usapan dito. Amen? After sa verse 20, after niyang nilagay sa kulungan, in verse 21, pinagkatiwalaan siya ng keeper. Verse 22, pinakita doon na lahat ng pagpapasya ni Joseph ay hinayaan na ng keeper. Sobrang tiwala na. And the last verse, ano sabi doon sa last verse? Sabi doon, the keeper of the prison look not to anything that was under his hand, because the Lord was with him. Kaya pala siya pinagkatiwalaan ng keeper kasi nakikita niya na ang Diyos ay sumasa kanya. Ano po? Ayun pala yung naging reason. Kaya pinagkatiwalaan siya ng keeper ng kulungan. Dahil the Lord was with him, and that which he did. Sabi na doon, dahil sa kanyang mga ginagawa, ay pinagpapala ng Diyos. Ano po? Kaya si Joseph is the channel of blessing. Hindi lang siya basta Joseph the dreamer. Amen? He was a prosperous man, a well-favored, no? A channel of blessings, the faithful servant. Marami siyang katangian. At siya yung nagiging porsado ng ating Panginoong Kristo. Right now. Hello po. Titignan natin yung pagkaka-similarity nila. Si Joseph, nakarating ng Egypt dahil ibinenta ng kanyang mga kapatid. Hello? Matatapos na tayo. Huwag kayo mainip. Si Joseph, nakarating ng ang kadahilanan kung bakit siya nakarating ng Egypt sa isang masaganang bayan, kaya nakarating siya doon, ang ginawang paraan ni Lord, sa pamamagitan ng mga kapatid niya, ibinenta siya. Amen. Tingnan natin si Jesus Christ, ang ating Panginoon. Ano po ba ang naging kasaysayan ni Jesus Christ? Bakit siya na-crucify, namatay, at nagkaroon ng resurrection? Ba't nangyari sa kanya yung mga masasakit na yun? Na inalaw ni Lord? Ano po? The word allow. Niloob ng Diyos Ama na mangyari kay Jesus Christ yung bagay nito. Nung ma-crucify siya, at ano naging way? Ibinenta siya ng isa sa kanyang mga kapatid. Di ba tawag niya sa mga disciples niya, my brethren? Si Judas. Hello? Di ba din naman similarity? Amen? And the 12 tribes ay kapatid, o 11 tribes kapatid ni Joseph. And Jesus Christ, meron doon sa 12 disciples. So, very similarity. Amen? Nakuha niyo po ba? At kung si Joseph ay pinagkatiwalaan, same. Jesus Christ also ay pinagkatiwalaan ng Diyos Ama sa buhay natin. In John 3:16, sabi doon, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for those who believe in Him will not perish but have eternal life. Sino po ba pinagkatiwalaan kay Lord Jesus Christ? Hindi lang naman yung mga basta-basta o ibang tao eh. Amen? Pinagkatiwala ng Diyos sa ating Panginoong Kristo, tayong mga nananampalataya sa Kanya. Hello? At ano po ang hamon ng Diyos sa atin dito? Ano po yung challenge sa atin na ating Diyos upang makita naman natin yung effort na ginawa ng ating Panginoong Kristo? Unang-una, sa buhay natin. Hello? Hanggang ngayon, hindi ka ba na-amaze kay Lord o sa ating Diyos? Humihinga ka pa. Amen? May pakinabang ba tayo? Amen? Iigot pa rin naman ang mundo kahit wala na tayo. Tama? Hindi naman ba rin namatay namatay ako. Hindi naman ba iikot ang mundo? Iigot pa rin. Amen? Kung namatay man yung kilalang tao sa mundo ito, ay namatay
pinaka-popular na tao namatay, mag-stop yawahan tayo ng yato. Ano? It contains ba ng mundo? So ano, pakiramdam natin sa sarili natin? Mga kapatid, ano po ba tayo? Diba? We are nothing. Amen? Kung pagbabasyan lang natin ang ating buhay. Pero, pag ganun tayo, pinagkatiwala sa ating Panginoon sa Kristo. Pag ganun tayo kung precious ni God. Amen? Pag ganun na tayo, ganun kahalaga sa atin, o ganun kahalagaan ng tao sa Diyos. Pag sinabi niya in John 16 that for God so much love, pag sinabi so love, o so much love, hindi naman sinabing for God so love the world. No, pag sinabi yung word na so, mahaba meaning yan. Everlasting. Amen? Pag sinasabihan mo yung partner mo o yung girlfriend, boyfriend mo, I love you. I love you too. Di ba parang walang dating? No? Pero kung nakagawa ng the best yan, I love you so much. Amen? I love you so much. Pag sinabi mo so much, manilaw. No? Pag sinabi mo so much, ibig sabihin, hindi na sa bibig, hindi na sa isip, kundi sa puso. And even God, sabi sa Genesis, for God so much loved the world. Hindi niya na sinabing mahal, kundi mahal na mahal, tulad ng banda. Walang hanggang pag-ibig ang binuhos sa atin ng Diyos. So, anong galaw-galaw natin? Amen? Kung tayo ay binigyan ng ganong halaga ng ating Diyos Ama, anong gagawin natin sa ating buhay? Amen? Hahayaan na naman natin na tayo ganito na lang. No. Ano po ba yung reason? Ba't namatay si Lord Jesus Christ sa cross? For what? No? For what's the main? Ano yung main reason ni Lord? Only God ba? Kaya, ba't pinigay niya yung kanyang bugtong na anak? Kung kaisa-isang anak. Parang masakit to. Masakit. Ang mawala ng isang anak. Nag-iisa pang anak. Amen? Para lang sacrifice mo yun, para sa mga tao hindi tumatalima sa'yo. Sa mga tao suwayin. Sa mga tao hindi kumikilala sa Diyos. O mismo sa Kanya hindi kumikilala. Kilala niya yung mga bugtong na anak. Na sa panahon ng mga 4,000 years ago, ang mga tao ay hindi tumatalima sa Diyos. Hayaan ko ba natin mga kapatid na magpahanggang ngayon yung mga tao ay mabuhay pa rin sa pag-hindi pagtalima sa Diyos? Kung ano yung pinangako niya na ginawa niya last 2,000 years ago, ay nagkamanifest pa rin hanggang ngayon sa atin. That was Jesus Christ crucified, died on the cross, buried, and He resurrected after 3 days. Amen? At magpahanggang ngayon, nabubuhay yun. Nagmamanifest sa atin yun, mga kapatid. Hello? Yamigin mo lang yung buhay natin. Para maalala natin, at pala may tiyak ka na ako. Ay, may namatay pala pa dahil sa akin. Hello? Di pala sa mga panahon na kunwari o dumaranas ka ng mga kalungkutan, pakiramdam mo, wala kang kaibigan, wala kang kapatid, wala kang pakiramdam mo, ikaw na mag-isa sa mundo. Tandaan nyo, mga kapatid, tandaan po natin na may isang Panginoon na namatay, na tao sa krus namatay dahil sa iyo, sa akin. Amen? Precious natin yun, pagpahalaga natin yun. Amen? Kung paano iningatan ni Joseph na hindi siya mapahiran ng anumang ayaw ng Diyos. Unang-una tukso, hindi inalaw ni Joseph na matalo siya ng tukso. Nung tukso yun siya nasawa ng kanyang master. Diba, hindi siya napatalo, nanalo pa siya. At anong nangyari, pinakulong pa rin siya. Pero, tingnan niyo yung senaryo. Narinig niyo ba nagreklamo si Joseph? Na sinabi, huwag pukulong mo ko. Wala naman akong ginawang kasalanan eh. Nagreklamo pa si Joseph?
In the session, the condition, may narinig pa tayo na nag-rest si Joseph? Wala. Pusang loob niya pa rin binigay sa sarili niya upang makulong. Hindi kagaya ni Potiphar na pagdating na walang kaalaman sa senaryo, pinanagriak, kulong. Diba? Right? At sa buhay natin, huwag natin isipin na sa mga pagkakataon hindi tayo sumali sa salita, hindi tayo gumaganti sa anumang mga salita laban sa atin, sa mga kumukutya sa atin, sa mga nagsasalita ng mga sinungalingan laban sa atin. Mga kapatid, huwag mong isipin na talo ka. Hello? Lagi natin isipin na sa panahon na tayo ay tahimik, ang Diyos ay kumikilos lang para sa atin. In Exodus chapter 14, ano ba kasi nakalagay doon? In Exodus 13:14, this is my battle. Sabi niya, this is my fight. Hindi mo fight to. Hindi mo laban to, laban ko. No? Sa mga panahon na pakaramdam mo ikaw ay nasa kawalan, you are in the wilderness. Sa mga panahon na pakaramdam mo, walang naniniwala na sa'yo. Hello? Alam mo lulugod ka ako? Amen? And ako belongs? Amen? Ayun niya kasali sa family mo. No. Ang plano ng Diyos ay tapos na. And all things work together for good. Masama, masakit, halos hindi ka tanggap-tanggap para sa atin. Kagaya ni Joseph, nulawin yung milyaro kayo. Kung ako yun nasa katayuan ni Joseph, ay pareklamo ko. Amen? Ang katwiran ko. Pero, nakita ko yung buhay ni Joseph dito sa Genesis 39. Hindi ko may buhay, hindi nagreklamo. Pero, may nawala pa sa ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya. In Genesis, in verse 1-6, that was the Lord was with Joseph. And the last verse of 23, ano sabi niya doon? Sinabi pa rin doon ni Lord, sinabi pa rin dito na, the giver of the prison, sabi dito, because the Lord was with him, hindi pa rin nawala yun. Kasi hindi siya nagreklamador. Amen? Yung pananampalataya niya sa Diyos, hindi namatay. Hello? Hindi natulog. Amen? Ang pananampalataya ni Joseph sa kanyang buhay, alang-alang sa Diyos, ay lagi niyang dala. Hello? Ayun yung naging weapon mo. Kaya sa ating mga kapatid, yung ating pananampalataya sa Diyos, hindi iniiwan sa bahay. Dinadala. Amen. Hindi iniiwan sa bahay yan. Hello? Kahit nga yung salamin natin kung malabo paningin mo, pupunta ka ng, aalis ka labasan ng bahay, at di ba dadalhin mo? Cellphone na nga lang, hindi sila lang mag-chat sa'yo. Bibili ka na sa tindahan, dala-dala mo. Ayan ang weapon natin ngayon eh. Right? Pupunta ka nga sa bahay mo, wala nang mag-chat sa'yo, dala-dala mo. Pero yung faith mo, iniwan mo sa unan mo. Kaya paglabas mo, ayan na si Tukso. Talo. Amen? Hello? At madalas, sa loob mismo ng bahay na yung Tukso, nasa kwarto mo lang. Tama mali. Lalo yung mag-isa ka lang. Tama mali. Unang-unang kung papasok sa isip ng tao na mag-isa sa kwarto. Unang-unang tinitira ng Satan dyan, yung gusto mo. Ako lang. Ano naman yung buhay ko. No? Hindi na masaya. Amen? Hello? The source of Joseph's confidence is in the covenant.
The word covenant, in other meaning, is the agreement, the pledge, promise, guarantee, treaty, or commitment. Ayun yung naging pinaghuhugutan ni Joseph kung bakit siya nanatiling matatag, matayog, at hindi natalo sa tukso. Hindi nagreklamo, hindi nagsalita, hindi lumabas sa anumang mga salitang kasinungalingan laban sa kanya. Hindi gumanti. Ano ang naging confident niya? The covenant. At maging sa buhay natin ngayon, hindi natatapos sa ating buhay kung sa kilala natin si Lord Jesus Christ, sinagap natin ang our Lord and Savior. Amen? Kailangan tayong kumuha ng ating self-confident in the Word of God, in the promise of God for us. That in every battle, in our battle, sa ating buhay, ay lagi natin siyang kasama. Amen? Sa bawat laban natin sa ating mga pagsubok, lagi tayong tagumpay kasi kasama natin siya. He will never leave us nor forsake us. That was the promise of the Lord. Hello po. Amen? So ano man ang dumating sa ating buhay, mga kapatid, just relax, enjoy yung mga amazing things in life. At huwag kang maging selfish. Lord, huwag mong hayaan na ikaw lang nakakaalam nito. Ialaw mo yung sarili mo na maging channel of blessings. Hello? Baka mamaya kasi po is 5 years o 10 years na tayong kumilala sa Diyos o sa ating Panginoon Kristo. Pero nanay man natin, hindi natin na-share yung good news patungkol kay Lord. Amen? Hello po mga kapatid. Isa ba sa mga miyembro ng ating ng pamilya, na-share na ba natin si Lord Jesus Christ? Hello? Na-share na ba natin yung good news ni Lord? That was Jesus Christ. He died on the cross, and He was buried, and after 3 days, muling nabuhay. Dahil, bakit? Bakit nangyari sa kanya yun? Dahil nakabayaran sa ating mga kasalanan. Naibahagi na ba natin sa ating mga anak nun? Sa ating mga kapatid? Sa ating mga pinakamamahal sa buhay, kaibigan, kamartes, kamarson? Na-share na ba natin ito? Amen? O sinosolo lang natin? Remember, sabi ni Lord, in Matthew, chapter 28, go! Diba? Throughout the nation. Preach the gospel. Tama mali? No. Huwag na tayo magpatupik-tupik pa. No? Sayang. Sayang yung mga pagkakataon na meron tayo, binibigyan tayo ng Panginoon Diyos ng mga opportunity na tulad ito. Hello. Sa bawat oras ng ating buhay, ang magnanakaw ay lagi nakapasig. Upang magnakaw, manira, at matay. Especially sa ating mga believers in Christ. Huwag na natin panakaw yung ating mga baka sandali. No? Huwag na natin hayaan na itong satanas na ito ay nakawin pa yung bawat oras natin na kilala natin ng Diyos. Huwag natin hayaan na sirain yung relasyon natin sa Diyos. At huwag din lalo natin hayaan na patayin ng satanas na ito yung spiritual na relationship natin kay Lord. Amen? Yung dati sabi niya doon, ang magnanakaw ay dumating upang magnakaw, pumatay. Magnakaw, manira at pumatay. Ngunit ang anak ng tao ay dumating upang magbigay buhay. Saan ka pa? No? So sa buhay ni Joseph, ano man yung mga pinagdaanan niya, ano man yung mga circumstances na pinagdaanan niya na bilagpo, napakatangan ng walang katotohanan, pero hindi nagreklamo, hindi lumaban,
Pagkos yung pinaglaban ng Diyos. May nakita ba tayo sa pinag-aralan natin sa Genesis chapter 39 na nagkaroon ng hidwaan? Nagkaroon ng patayan, nagkaroon ba ng suntukan, pisikalan, wala, di ba? Pero may nagtagumpay. May nagtagumpay po ba? May battle. Ibig sabihin, in Genesis 39, sa chapter 39, from verse 1 to 20, may battle. May laban. Evil versus good. Right? Pero walang pisikalan. Pero may nanalo. Ano nanalo? Good. Bakit? Kasi yung confident ni Joseph ay nanggaling sa promise ni God o sa promise ni God. Kaya nanggaling po about sa atin na kung yung ating mga panlasa sa salita ng Diyos ay masyado ng medyo matabang na. Please, mga kapatid, open pa ang Bible. Open pa ang Bible apps para i-register mo o i-save ko sa iyong mobile phone. Open pa ang literal Bible para basahin mo. Maaari po kayo manghiram. Meron po tayong Bible dito, 4, at may paparating pa po isang kahon ng Bible para sa Ephesus of Christ Church. Lord to God. So, favor tayo kay Lord. Binibigyan pa rin niya tayo ng pagkakataong mapungan natin sa salita ng Diyos. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Ini-encourage ko po ang lahat na patuloy na manangan sa salita ng Diyos. At tiwala sa ating Diyos. Sapagkat kung wala ang Diyos sa buhay natin, we are nothing. Kung wala ang Diyos sa buhay natin, at kung hindi natin kilala sa Jesus Christ, that our Lord and Savior, we are nothing. Lord, we are nothing. Wala tayo. Wala tamang kwento. Amen? Kaya lang tayo nagkaalas sa mundo ito. Kaya lang tayo nagkakaroon ng halaga sa mundo ito kasi binigyan tayo ng halaga. Pinagpahalagaan tayo ng Diyos Ama. Lagi po natin naging sa isip natin yan. That we are precious by God. Mahalaga tayo kay Lord. Kaya pagpahalagaan natin ang ating mga buhay. Amen. Maraming salamat po aming Diyos sa umagang ito. Sa patuloy, Lord God, na ipinaalala mo sa amin, Lord, na bilang sinasamahan mo ang kayong Joseph, Lord. Ipatuloy, Panginoon, sa pagsama mo ay hindi mo inahayaan na hindi mo alagaan, ingatan, proteksyonan, at biyayaan yung mga tao sinasamahan mo. And Lord, we thank you sa Panginoon kasi doon sa mga oras na aming mga pag-oras ng mga pagsubok sa aming buhay o tuksuman, Lord, nawawarningan kami. Nagkakaroon kami, Panginoon, ng mga pagkakataon upang makapag-isip, makapagplano bago kami magpasya. Lord, we thank you so much, O God. Kasi kasama ka namin. Maraming mga times, Lord, na nararamdaman namin o nakakaranas kami ng mga pagkakataon. Piling namin hindi ka namin kasama. Pakaramdam namin, Lord, ay napabayaan mo kami. Madalas o maraming pagkakataon sa aming buhay, lalo na sa mga panahon ng aming sirkumstansya. Kung kami man ay nakalaranas sa mga pagsubok sa mga panahon yun, Lord, at minsan o madalas na naranasan namin, Panginoon, nakala namin ay parang wala ka. But God, we thank you so much. Kasi sa mga panahon yun, kaya pinaparanas mo sa amin yun. Kasi Lord, gusto mo lang ipakita sa amin na hindi namin laban yun. Laban mo. Kailangan lang namin mabuhay na agaya ng buhay ni Joseph. Hindi niya bireklamador.
humihibo o hindi lumalaban sa mga salitang laban sa Kanya. Kundi Lord, Ikaw yung naging confident niya. Sa'yo siya nagkakaroon ng kumpiyansa na alam niya sa buhay ni Joseph, alam ni Joseph sa buhay niya na kailanman ay hindi mo siya hahayaang maging talunan. Dahil nanahan siya, Lord, nanahan siya doon sa pangako mo mula kay Abraham na yung mga, kung sino man yung mga magpala sa kanya ay pagpapalain mo. At kung sino man yung sumumpa laban sa kanya ay susumpain mo. And for us, Lord, your promise to Abraham, to Father Abraham, ay nararanasan namin magpahanggang ngayon. Bilang siya'y aming ama o aming ama sa aming mananampalataya. Our Father faith. Lord, we thank you, Lord, that kasi naging channel of blessings, Panginoon, yung mga tinawag mo. From Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, and even, Lord, yung mga prophets, O God, to fulfill your promise through Jesus Christ, Lord. Hanggang ngayon, Lord, nararanasan namin yung mga ako. We can win the battle. We can win the battle kung kasama ka namin. Nalalabanan namin ang anumang pagsubok ng buhay dahil kasama ka namin. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na mailagay namin muli sa iyo yung kumpiyansa namin at hindi dahil sa aming mga sariling lakas. May panumbalik namin sa iyo, Panginoon, yung lasa na nananamnam namin na meron kaming Diyos Ama na nagbigay ng wagas na pag-ibig para sa amin. Yung lasa ko, Diyos, na meron isang Kristo, isang Panginoon, na handang pumanginoon sa amin o willing na maging Panginoon namin at tagapagligtas ang iyong tunay. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu o Diyos na magpahanggang ngayon, Panginoon, ay nangungusap sa bawat isa sa amin, Lord. Hayaan mo lang po, Panginoon, na patuloy, Lord God, na aming Banal na Espiritu ay pangunahan kami sa bawat desisyon ng aming mga buhay. We love you so much, Lord. And because of this love, help us, Lord God, na matugunan namin, Panginoon, yung mga utos mo. We thank you, Lord. We honor you today. We glorify your name, O God. And we bring back all the glory, honor, and praise into your mighty name, Jesus. Into your sons that you gave for us to win the battle of death. At nagkaroon kami, Panginoon. Nagkaroon kami ng asa. At sa darating na panahon, there was a second chance of life, the eternal life that you promised for us. Thank you, Lord. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Walang pangalanan ng Panginoon.